Guys, good morning. Marami pa rin ako nababasa sa comment section about dun sa kung paano gamitin daw itong instant delivery apps. At nahihirapan yung iba, so nalilito. Siguro ito yung mga bagong rider, ano? At wala pa gaano experience sa pagiging delivery rider. So ito naman ang instant delivery apps para sa mga existing rider na sanay na sa pagiging delivery rider sa kalsada. Napakadali lang nitong gamitin at napakasimple lang, guys. So, ituturo ko sa inyo ngayong araw at i-share ko sa inyo ko ang base lang din sa experience ko para ito na rin ay tulong na rin sa mga bago pang hindi na mahirapan. So, hindi ko na patatagalin, guys. Ito ay instant SFD, instant delivery ay nakalink po ito kay Shopee. So, ano nga bang mga items na kukuhanin natin? Guys, sa pagsisimulan ng biyahe natin, so kapag once activated ka na kay instant delivery, simple lang, mag-open ka ng apps, take ng selfie at mag-i-on pag after nun may-on. So once na may pumasok na booking, detalyado naman to, guys. Andyan na yung sa booking na pumapasok, andyan na yung kung gaano kalayo sa inyo yung distance nung booking na yun, yung pagpipikapan nyo, and then yung timbang ng parcel na i-deliver nyo, andyan na rin, detalyado na rin to, guys. At ng amount, so sa bawat na booking na pumapasok, mayroong kasunod to, guys, na may plus siya na surge fee. So malaki yung fee nito, surge fee. So bawat booking may surge fee to, guys, ha. Take note, may surge fee to. At maganda rito, wala siyang commission fee. So hindi ibig sabihin na walang commission fee ay wala ng kaltas. Meron pa rin siyang ibang kaltas pero napakaliit lang. At ito ay tinatawag na WHT. So sa bawat 100 pesos, ang kaltas na nito, guys, is nasa 2 to 3 pesos lang. So yun lang, bigyan ko lang kayo ng linaw. So ganun siya, guys, kaliit lang ang kaltas. So sa bawat example, 400 plus. So mga nasa ano lang yan, 10 pesos, ganun. At maliit lang siya, maliit lang. So ano nga ba itong instant delivery ni SFD? Anong makukuhanin? Guys, itong SFD, once na may booking na pumasok sa inyo, madali lang siya gamitin. Example nitong booking na to, yan. Halimbawa, andyan na yung booking na yan, na-accept nyo na, tapos lumabas na sa screen nyo, madali lang siya kung paano gamitin. Mayroong nakikita kayong arrow dyan, yan, yung orange na arrow. Para makapunta kayo doon sa pick up location, i-click nyo lang yan, guys, para dadaling kayo doon sa pick up location. Pwede kayong gumamit yan ng Waze or Google Maps. Susundan nyo lang yan, guys. Ang mga booking na pumapasok sa atin is mayroong single, double, or batch order at multiple. So magkakasunod-sunod lang yan, guys. Ang gagawin nyo lang is susundan nyo lang yung arrow na andyan sa screen nyo ng booking nyo. Ganun siya kasimple. Ngayon, ano nga ba yung mga kukuhanin nating mga items? Guys, itong mga items na kukuhanin natin na ipinapadeliver, ito ay mga items na in-order ng customer kay Shopee. So, mga parcel ito, guys, na kukuhanin. Dalawang klase ito. Mayroong COD or may babayaran si customer sa inyo. At yung isa naman, i-deliver nyo na lang. Ito ay paid na. So, ganun siya, guys, ang proseso. At ang mga pagpipikapan nyo is yung mga online seller. Dalawa to. Online seller, maaring sa bahay nila. At yung isa naman is nasa warehouse. Ito yung maramihan, yung mga malalaking kumpanya na mayroong sariling warehouse. So dito mo siya pipikapin. Ngayon, pag nag-pick up kayo dun, guys, ito yung step by step. Pagka-receive nyo ng booking, pupuntahan nyo sa pick up location. Once na nandun na kayo, pupunta kayo dun sa may dispatcher at sabihin nyo yung code. Mayroong item code yun, guys, ha. Or pwede nyo ipakita sa kanila yung apps nyo kung bago lang kayo. Or ganun, may item code siya at pakita nyo lang doon at saka bibigay nyo. Possible to, guys, na mayroong may makuha kayong booking na iisa lang pick up pero dalawang booking. Ibig sabihin, doon sa isang warehouse, example, pwede kayo makapick up doon ng multiple. Hindi na kayo lilipat sa iba. May ganung instances na nangyayari, guys, ha. Sa isang warehouse, pwede kayo mag-pick up ng dalawa hanggang tatlo. May ganun. So, ganun siya kasimple. At ang mga kukuha niyo, guys, ay order nga lang to ni customer kay Shopee. Si Shopee, binook ito sa instant delivery apps nila na nakalink sa kanya kay Shopee.
para mapabilis yung pag-deliver ng mga parcel natin na in-order kay Shopee. So ganun lang siya guys. Mga parcel lang ito lahat at ang kagandahan dito is magagaan yung mga parcel na pinapa-deliver. So ganun lang, pagka kuha nyo ng items dun sa sa pick up location sa seller. So ang gagawin nyo guys is pipicturean nyo una yung dalawang beses tong pipicturean guys ha. Doon sa driver apps nyo, i-click nyo yung camera doon sa driver apps. I-click nyo yung camera and then pipicturean nyo yung barcode. So takpan nyo muna yung yung may parang QR code diyan, yung QR code. Takpan nyo lang muna ng kamay nyo para hindi masama kasi hindi na-i-scan eh. So ganun, i-scanin nyo lang yun guys. Once na automatic naman yung pagtapat naman ng camera nyo ng driver apps, na-i-scan na yung kusa. Pag na-scan na, then pipicturean nyo pa ulit ng isang beses. Ang next na is papunta na sa customer. So yung click nyo ulit yung arrow, ganun lang. At dadaling kayo ng yung GPS or maps papunta dun sa location ng customer. So, at pagdating dun sa customer guys, ang gagawin nyo naman is ganun din. Kung anong proseso sa una, sa pagka-pick up nyo, pipicturean nyo ulit, i-scan nyo ulit, open nyo lang ulit yung camera ng driver apps nyo, at takpan nyo lang yung QR code. I-scan nyo yung barcode, may scan automatic yun. At pipicturean ulit, dalawang beses guys. At i-click nyo yung may nakalagay sa taas na makita kayong customer, click nyo yun para lumabas, and then submit. Guys, take note, may mga parcel na walang barcode, yung item code na 4, isang numerical number at alphabetical number yung kasunod. 4 yun. Pag wala nun guys, yung naandyan sa booking nyo na item code, pwede nyo i-input. May nakalagay naman dyan na rescan or input barcode. Ganun lang kasi siya kasimple guys para hindi kayo mahirapan baka nahirapan kayo at sabihin, ayun ba to hindi may scan. Ganyan. So, ganun, sundin nyo lang yung guide dyan sa sinasabi ng apps guys. Madali lang naman siya gamitin. Kasi itong apps na to, hindi ko sinasabing ito ang pinakamaganda. Maganda siyang idagdag sa ating apps. At ito ay magiging safety net natin kapag mahina yung existing apps na ginagamit natin kung saan tayo bumabiyahe. Pwede na itong i-back up. Ay, sana naintindihan nyo at naunawaan at nasundan. At salamat sa inyo guys at ingat kayo sa biyahe. Sana makarami kayo. At kung nakatulong sa inyo ang video ito, pakikalabit naman yung like and subscribe button para naman may refer ito ni YouTube sa iba na gusto rin kumita sa ganitong uri ng trabaho. Salamat.